Bilang pang-anim sa 10 pinakabahain na lugar sa Pilipinas, hindi na nakakapagtaka ang 668 flood control projects na inilunsad sa Bulacan. Ang pinakamarami sa lahat ng probinsya at pangalawa sa buong Pilipinas. Ngunit sa kabila ng dami ng proyektong inilaan sa Bulacan, tila wala pa ring pagbabago sa pagbaha sa probinsya. At kung titingnan, mukhang mas lumala pa nga ang kalagayan ng pagbaha sa lugar ng Bulacan, partikular na ang munisipalidad ng Hagonoy. Ayon sa datos mula sa Sumbong sa Pangulo website, 43 flood control projects na di umano'y nagkakahalaga ng mahigit 3 bilyong piso ang inilunsad sa Hagonoy, Bulacan. Ngunit sa kabila ng bilyones na pondong ito, ang mga proyektong sanay maghahatid ng solusyon ay nauwi pa rin sa malaking konsumisyon. Nalampasan pa ng Bulacan ang iba pang mas bahain na lugar kagaya ng Nueva Ecija at Pampanga pagdating sa budget para sa mga proyekto. Kada taon, nasa 20 bagyo o tropical cyclones ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. At nasa 8 o 9 dito ang nagdalandfall sa mismong archipelago ng Pilipinas. Dahil sa dami ng bagyo kada taon, hindi na bago sa mga Pilipino ang makaranas ng pagbaha katulad na lamang sa bayan ng Hagonoy. Bukod sa bagyo, nakakaranas din ng tidal flooding ang Hagonoy dahil sa 3 salik. Una, mababa ang kanilang lugar. Pangalawa, isa itong coastal municipality. Pangatlo, malapit ito sa Manila Bay na nagsisilbing daluyan ng mga ilog sa kanilang bayan. Hindi na bago ang senaryong ito para sa mga residente ng Hagonoy. Tubig na lampas tuhod, matataas na tricycle na bumabagtas sa tubig, pagsusuot ng bota at kapoteng abot hanggang dibdib, at paglilimas ng bahay paghubad ng baha. Lahat ng ito ay bahagi na ng araw-araw na realidad ng mga taga-Hagonoy. Ika nga ng ilan, ang tubig ay bahagi na ng kanilang buhay. Ngunit habang lumilipas ang panahon, palala ng palala ang epekto ng baha. Hindi lamang sa kabuhayan at kalusugan, kundi pati na rin sa kanilang kinabukasan. Sa kabila ng malamig na panahon, hindi maiiwasang uminit ng mga usapin tungkol sa mga dapat managot at dapat panagutin sa bayang tilay habang buhay ng nakalukok. Ako, Shane Catson. Tituwang on record. Wala kami kakayahan na bumili sa mga matataas na lugar. Kaya nagtitis talaga kami. Ika nga, kung hindi ka ma-artist, umalis ka. Mahirap. Kasi araw-araw paglabas pa lang ng bahay namin, may tubig na bahana. Ay matindi. Akala namin yung high tide. Nakapanayam namin si Gina Caparas Alvis, isang consignee dito sa Hagonoy Public Market. Ayon sa isang pag-aaral mula sa PUP, ang aquaculture ang isa sa mga pangunahing pangkabuhayan sa Bulacan, dulot ng malaking ektarya ng mga fish ponds sa probinsya. Ang Hagonoy ang tinaguriang fishing municipality bilang tahanan sa mahigit 1,400 fish pond operators at mahigit 50 registered consignments. Isa na rito si Alvis na may sariling daing ukol sa mga hindi pagkaraniwang dahilan na nagdudulot ng baha sa kanyang bayan na sila ring nakakaapekto sa kanyang kabuhayan. Iba na. Palaki na ng palaki. Ngayon nga, sa totoo lang, kasi ang ginagawa ng munisipyo dito, ang tinataas ang daan. Pataas ng daan, pero ang kailugan, bumababaw. Kasi nga sa mga basura. Iba na yung taas ng tubig, dahil marami rin factor, kaya tumataas yung tubig. Like for example, yung ginagawang airport din sa Bulacan. Ang Manila Bay Reclamation Project at construction ng New Manila International Airport ang dalawa sa mga man-made causes na itinuturo ng mga residente na dahilan ng matinding pagbaha sa Hagonoy. Kasalukuyang isinusulong ang NMIA sa Bulacan bilang isang proyekto sa pagitan ng San Miguel Corporation at DOTR. Inaasahang matatapos ang Phase 1 of construction ng NMIA sa November 2028 para sa mahigit 35 milyon na pasahero kada taon. Sa kabilang banda, ang Manila Bay Reclamation Project naman ay mayroong dump and fill process, kung saan tatambakan ng mga lupa at sediments ang ibabaw ng tubig upang makagawa ng panibagong lupa para sa mga urban developments, gawa na rin ng matinding congestion sa Metro Manila. Ayon sa mga pag-aaral at daing ng mga residente, ang mga proyektong ito ay nagiging sanhi ng pagbara sa natural na daloy ng tubig patungo sa dagat.
Ang construction ng NMIA, gaya ng sa Manila Bay Reclamation, ay parehong nakakaapekto sa natural na daloy ng tubig papunta sa dagat dahil sa pagtatambak ng lupa. Kaya tuwing umuulan o may high tide, matinding pagbaha ang nararanasan ng mga karatig na lugar, gaya ng Hagonoy. Nilulunsad, ala nga sila, ibig sabihin, wala silang nilunsad dito na how to prevent nga yung flood na project ng government. Wala, ngayon na lang. At hindi pa natin alam mo naman, mahirap na magsalita. Mauuwi na naman sa salitaan yan, ala naman nangyayari. Simula 2022, tinatayang 43 flood control projects ang inallocate ng DPWH sa Hagonoy na nagkakahalaga ng 3,054,147,747 pesos. Ngunit sa kabila ng malaking pondong inilaan sa mga proyekto, may mga ulat tungkol sa ilang barangay sa Hagonoy, tulad ng sa Abulalas at Carillo na umano'y may ghost projects, mga proyektong hindi sinimulan o ginawa kahit ito'y pinondohan. Ayon sa sumbong sa Pangulo website, ang completion date ng mga flood control projects sa Hagonoy ay mula Hulyo ng 2023 hanggang Enero ng 2025. Ngunit sa mga kuha ni Gabriel Angelo Agulto nitong Setyembre, makikita na ongoing pa rin ang construction ng mga proyekto sa barangay ng Santa Monica at San Agustin. Base sa aming pananaliksik, ang completion date ng flood mitigation structure sa San Agustin ay noong Hulyo ng 2023. Samantalang ang flood control structures at reinforced concrete flood control project sa Santa Monica ay noong Oktubre ng 2023 at Hunyo ng 2024. Tanging ang barangay lang ng San Miguel ang may completion date ng Enero 2025. Kung ito ang mga petsa na nakatala sa mga datos, bakit patuloy pa rin ang construction sa dalawang barangay gayong lumipas na ang nakatakdang completion date nito? Upang mabigyang linaw ang issue ng pagbaha sa Hagonoy, kami ay lumapit sa lokal na pamahalaan upang makuha ang kanilang panig tungkol sa patuloy na pagbaha sa kanilang bayan. Po noon, noong mga dating panahon, ang mga proyekto, galing po iyan sa ibaba. Kailangan LGU ang nagre-request. Yung iba nga po galing pa sa barangay. Doon magre-request and then papanik po iyan sa mga national agency kung saan makakakuha ka ng pondo. Pero ngayon, iba na nga po ang nangyari. From national government, nagkagulatan na lang na may mga binababa sila na ganitong proyekto at hindi po namin alam. Kaya po noong 2023, tinatanong namin ito. Dahil supposedly, kami ang nagsasabi kung saan dapat sila maglagay ng mga programa at proyekto. Noon pa lamang po kine-question na namin ito dahil noon pa lang alam na namin na sayang ang pondo ng bayan. Dahil dapat kami po ang tinatanong, kami ang kinukonsulta. Dahil kami po ang nakakaalam ng kalalagayan ng bayan ng Hagonoy. Ako ay Vice Mayor noon. Nagkaroon kami ng isang ad hoc committee for flood mitigation program na kung saan yung mga controversial BGC boys ang humarap sa akin noon at tinanong ko sila about sa coordination nila sa LGU. I am not the local chief executive noon at alam ko naman yung karapatan na dapat ang local chief executive ang nagtatanong. Nga lang, ang Sangguniang Bayan ay meron di karapatan for check and balance. Kaya kami ay nagtanong noon sa kanila kung alam ba ito ng pamahalaang bayan ng Hagonoy sapagkat nakikita namin at galit ako noon. Dahil nakikita namin na ang mga ginagawa nila ay yung mga proyekto na tabilang ng ilog na nakikita ng tao. Yung mga parte na hindi na nakikita ng tao, wala na. Hindi po tama ito. Doon pa lamang nakikita na namin ang mga ginagawa nila dahil ang sabi namin, paputak-putaki, bungi-bungi ang gawa ninyo para pamumulitika ito. Nakapanayam din namin ang ilan sa mga residente ng Hagonoy tungkol sa kalagayan ng kanilang bayan. Gaya ng lalim ng baha, matindi din ang iniiwang epekto nito sa kanilang pamumuhay. Ang paglubog ng kanilang lugar ay ang paglubog din ng buhay ng mga naninirahan sa Hagonoy. Nang una, sa pamasahe ng mga transport, sa regular lang, pagka tumaas na kalahati ng gulong yung tubig, doble pumasahe na po rin sa mga estudyante. Katulad nung huli,
Nalubog na nga yung lugar namin. Anos ka natin sinikita namin na Sa kabila ng perwisyo na dulot ng baha, mas pipiliin pa rin umano ng ilang residente na manatili dahil dito na nakatali ang kanilang kabuhayan. Bagaman nakasanayan na ang sitwasyon, patuloy pa rin na nananawagan ang mga residente na mabigyan ng konkretong solusyon ang matagal na nilang iniindang pagbaha. Masama mang sabihin, involved din tayo. Ibig sabihin, may contribution din tayo. Hindi lang dapat sinisisi natin sa pamahalaan. Pero pag nakikita naman natin ganyan ang namamahala, para bang wala na kaming tibay na aasahan. Lalo na sa mga tinguling buhaya Tawagin mga korap Kasi po kung yun pinapatupad nila yung talagang planning ng flood control, malaking bagay sana po sa amin dito sa amin. Sana po yung pinangako nilang hindi nalulubugin na ako magampan ng putanan nila. Para po lahat dito, lalong unang-una po sa mga estudyante nga po, at mga nag-ahanap po sa kansada, ang pamilyan po din, nilulubog na rin po. Para po lahat umahon sa tubig kahit hindi na kahirapan. Paahon lahat sa tubig. Ngayong panahon na naman ng tag-ulan at bagyo, muli na namang susubukin ang katatagan ng mga taga-Hagonoy sa pagbaha. Isang kalagayan na bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Iba't ibang lider na ang naupo, ngunit paulit-ulit pa ring lumulubog ang bayan ng Hagonoy sa baha. Ika nga ng iba, tila mas lumala pa nga. Ang mas nakakadismaya pa rito ay ang pagnanakaw ng ilang mga opisyal sa pondong nakalaan para sa mga proyektong mag-aahon sana sa Hagonoy mula sa baha. Hindi lamang ang kaban ng bayan ang ninakaw mula sa mga residente, kundi pati na rin ang kinabukasan ng kanilang bayan. Sa kabila ng lahat, umaasa pa rin ng mga residente na mabibigyan ng solusyon ang matagal na nilang iniinda na pagbaha. Kumakapit sa pag-asang hindi na muling malulubog ang kanilang sintang bayan. Mula dito sa Hagonoy, Bulacan, ako si Shane Tiachon at ito ang On Record.